Hi guys, this is Engineer Kevin Tan. Today we'll be talking about something na I think can help future civil engineering board exam takers, which is yung mga common mistakes natin during our review period and review time. And I will also share some of my experiences. So ayan, honestly it still feels surreal na pumasa tayo. Kakukuha ko lang actually ng aking ticket for the oath taking. So magiging totoo na to, no? So ayan. So pag-usapan natin mga common mistakes ng mga review students pagdating sa civil engineering licensure exam. So tara. The first mistake, I think, ito hindi ko to ginawa ever, but I saw some people na ginawa to and feeling ko talaga hindi to effective, is yung bibili ka ng mga formula cards or bibili ka ng mga formula na Google Drive or like formula na yung mga sa mga nagbebenta dyan sa Facebook, ganyan, feeling ko hindi yan effective. Bakit, Bakit? Kasi yung mga formulas na yon, first of all, marami kasi, maraming formulas, and lalo na kapag nagsisimula ka pa lang tapos yun yung ginawa mo, binili mo, tapos titingnan mo yung mga formulas na yon, ma-overwhelm ka talaga. That's number one. Ma-overwhelm ka dyan, sa dami ng mga formulas. And then number two pa, since binili mo lang siya, since titingnan mo lang siya, i-memorize mo lang siya, you don't know, kung kailan gagamitin yung mga formulas na yun. Kasi, hindi ka nagpa-practice with that formula or with the formulas, Lalo na kapag tinitingnan mo lang siya, when na one by one mo siya, ganyan. Kahit araw-arawin mo yan, kahit i-memorize mo yan, pag hindi mo pa rin alam kung kailan gagamitin or kung anong scenario or kung anong klaseng problem gagamitin yung formulas na yan, then it's not effective. Hindi siya effective. For me, the best way talaga, and ito ginawa ko to, the best way pa rin talaga is to write your own formulas sa mga index card, ganyan, mga formula cards na galing sa inyo, para alam mo kung ano yung mga nahihirapan ka, lalo na i-memorize, ganyan, and alam mo kung ano yung mga formulas na halos palaging ginagamit, So, ayan. That is common mistake number one, Huwag kayo bumili ng mga ganyan, Feeling ko yung dapat nyo lang bilhin sa una is CEREF. Yun lang. Yun lang bilhin nyo. CEREF lang muna. And hindi mo siya sasagutan until malapit na yung board exam. Which, ayan. Speaking of CEREF, this leads me to yung common mistake number 2, Yung common mistake number 2 is recta CEREF. Lalo na sa start ng review, sa start kasi ng review, sinabi ko to na ma-overwhelm ka talaga with the amount of topics. And pag sinama mo pa yung CEREF doon, nako, mahihirapan ka lang talaga. Para ka talagang wala ka talagang masasagutan. Feeling ko, Kasi ako, nag-try ako noon, Nung nag-start ako ng review, bumili na ako ng CEREF. Tapos, nag-try ako magsagot nung mga May, June, mga June. Nag-try ako magsagot, And review period pa yun ng RI, hindi pa siya refresher. And wala akong masagutan kasi hindi pa deep yung foundation ko pagdating sa mga topics, And I think yun yung una mo dapat gawin. Pag review period pa rin yung review center mo or pag sa self-review ka, mga 4-5 months before the board exam, dapat dinideepen mo lang yung foundation mo sa topics. Or dapat kung ngayon ka lang nag-aaral ng mga topics, mastery talaga yung kailangan mo gawin, Mastery and understanding yung una mong dapat gawin. Huwag ka mag-CRF kagad kasi
madidismaya ka lang sa sarili mo, tapos magda-doubt ka talaga, no? Kasi you're like, wow, ano tong mga PSAT questions na to, hindi ko maintindihan, ganyan. So yun, no? I think dapat magsi-CEREF ka mga 2.5 months to 1.5 months before, no? 2.5 months or 1.5 months before the board exam, dun ka magsimula mag-CEREF. Or kung kailan refresher na yung review center nyo, dun ka kailangan mag-CEREF. Idagdag mo yung refresher with CEREF, and then araw-arawin mo yun, babatak talaga yung alam mo sa either MST, PSAD, or HGE. Lalo na HGE, no? Pag binatak mo talaga sarili mo sa CEREF with HGE, talagang para ka lang sumasagot ulit ng CEREF during the board exam, no? So, ayan. Common mistake number 2 yan, no? Rekta CEREF pag maaga pa lang sa review. Huwag mo muna gawin yun. Deepen the foundation muna. So, ayan. Okay, common mistake number 3, no? And ito, I feel like ginawa ko to kasi wala, hindi ko siya nakaaral. Pero, ang common mistake number 3 is ally topics. Mag-aalay ka ng mga topics. And ito, marami akong nakitang naggumawa nito, especially sa MSTE, no? Yung MSTE kasi marami nagsasabi na alien questions, hindi mo talaga alam lalabas, parang useless mag-aral ng MSTE or ganyan. Some of those statements are true, no? Lalo na yung mga alien, ganyan. Kasi when I took the board exam, most of the questions there, either first time ko makita yung formula na binigay, or parang hindi mo talaga akalain na yun yung tanong, no? One of the questions na lumabas doon, parang, what is this type of shoring? Ganyan. Tapos may picture. Never ko naaral yun. And I think mali ako doon. Pero, ayan, yun nga. Pero talaga, I think, wag kayo mag-alay ng topics, no? Kasi, pag mag-aalay kayo ng topics, mahirap talaga yan. Lalo na sa MSTE tsaka PSAD, no? Yung PSAD rin, may naalay rin ako doon, unfortunately. Perlins naalay ko, no? Perlins. Tapos may lumabas nitong November, Perlins. Hindi ko siya nasagutan. Pero again, hopefully may natama ako doon sa tatlo na yun. So, pero sayang pa rin yun. Tatlo yun, no? Sayang. Perlins, no? Yan. Mga topics na ganyan. So, wag kayong mag-alay ng topic kasi sayang yung mga 3 points. Lalo na sa PSAD, situational yung ano eh. Yung sa PSAD kasi situational yung mga question. So, tatlo ka agad yun, no? Pag hindi mo alam, tatlo ka agad yung hindi mo alam. Sa MST kasi pag hindi mo alam, pwedeng 1 point lang, ganyan. So, ayun, no? So, kung ako, no, I would list topics, no, na hindi mo masyado pang alam, lalo na pagpalapit na yung board exam, and then cross nyo lang after nyo maaral or after nyo ma-master, no? And then eventually, no, mako-cover nyo lahat. Marami naman talaga yan, pero it's really important, no, to learn all of those kasi wala, you never know talaga kung anong lalabas sa board exam unless you're the examiner, no? So, ayan. Meron nga rin pa akong experience na etong November, medyo ready talaga ako sa economy nun. Naaral ko lahat ng economy questions or na possible na lumabas, no? Kasi kwento nung review instructor namin dati na yung economy exam daw, yung economy sa board exam nila, 15 items daw lumabas, ganyan. Pero nitong November, parang isa lang ata or dalawa lang lumabas na economy question. So, you really never know what's gonna come out. So, it's best to have knowledge on every topic, no? Kasi, wala eh. Ganun talaga. Etong PSAD nga rin, and itong November, ready ako sa mga piles. Ready talaga ako nun. I think
nag-practice talaga ako ng piles nun eh. Pero walang lumabas nitong November. I think if I remember correctly. So, ayan. Huwag kayo mag-alay ng topics. Okay, ito. Common mistake number 4. And ito nakita ko to sa mga maraming taong gumagawa nito, no? Which I don't think is effective talaga at all. Start pa lang, never ko to ginawa. Which is pag-aaral hanggang umaga. Hanggang 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock ng umaga, no? Wag nyo gawin yan. Pagpagod na kayo sa gabi, tigil nyo na. Tigil nyo na, pahinga na kayo, ibukas nyo na kagad yan, no? Lalo na kapag nag-aral kayo the whole day, I think there's no point talaga on extending your study hours sa madaling araw, no? Bakit? Kasi pagod na kayo niyan eh. Yung utak nyo magsuslow down na. Tapos, wala na masyadong papasok, hindi na siya productive. Yun yung pinaka hindi na kayo productive sa pag-aaral nyo. Tinatry nyo lang i-extend. And wala rin naman advantage, kapag sinabi mo sa mga kaibigan mo na uy, nag-aaral ako hanggang 6 o'clock kahapon, no. Wala namang advantage yan. Walang yan, hindi naman ibig sabihin nun lamang ka sa kanila or ganyan, whatever, no. Walang ganun. Kasi I can study the whole day from 8 to 5 and if productive ako doon, then productive ako doon, di ba? If na-retain ko yung mga topics na yun, then yun yung importante. Hindi yung mag-aaral ako tapos hanggang inumaga ko tapos wala akong naalala the next day, no? Wala na akong maalala the next day or the next week, then what's the point, no? So ayan, pagpagod kayo, pahinga na, tapos tomorrow ulit, no? Ganun lang yun. Tomorrow ulit, laban ulit. Wag niyo super pagurin sarili niyo, no? Para hindi kayo ma-burn out, which is very very important rin, no? Para hindi kayo ma-burn out during your review process. So ayan. And finally, yung last common mistake, no? And feeling ko ito nagawa ko rin to during my review period. Yung last common mistake na I think people do or people na mga nag-aaral, no, is yung overthinking or overstaying in one problem or one topic, no. What do I mean? So let's say ganito, no. First time mo makita yung singly reinforced beam. Ganyan, no. First time mo siya makita, inaaral mo siya, ganyan, and nag-try ka sumagot. Tapos nung tinry mo sagutan, 2 hours ka or 3 hours ka sa isang problem, tapos di mo pa rin nasasagutan, no? Pag ganun, wag nyo na i-try. Wag nyo na i-extend pa yung oras nyo during that one topic or one problem. Bakit? Kasi sayang yung oras na ginagamit nyo na pwedeng ilaan, no? Pwedeng gamitin sa ibang topics. And for me talaga, the best way to pag ganun na yung nangyayari, no, the best way is to skip na lang. Tapos pagka-skip mo, babalikan mo yan mamaya or babalikan mo yan pag lumabas ulit sa mga refresher sets or sa CEREF, ganyan, or titingnan mo na yung solution online or whatever, no, para mas maintindihan mo siya. Kasi yung ginagawa ko dati, pag hindi ko naintindihan yung problem, yes, tumatagal ako doon kasi tinatry ko sagutan mag-isa. Pero lalo na pag malapit na yung board exam, pag tumatagal ako mga 10 minutes, titingnan ko na yung solution, no? Titingnan ko na yung solution. Bakit? Kasi kapag tinignan ko na yung solution, maaalala ko kung paano siya sagutan. Pero hindi ko mini-memorize yung solution. Huwag nyo gawin yun, ha? Huwag nyo i-memorize yung solution. Alamin mo kung bakit ganun yung solution. Yan yung dapat mong gawin. Bakit? Again, yun nga, sa oras ba?
Kasi sayang talaga, if hindi mo talaga alam yan, hindi mo talaga alam. Ganun talaga yun. And pag nakita mo na yung solution, at least pag the next time na lumabas yan sa either sa board exam or sa ibang refresher sets or whatever, dun mo na siya itatry sagutan ng mag-isa without looking at the solution, no? So ganun talaga. Talagang wag niyo sayangin yung oras niyo sa one topic, no? And ito, I think this also goes for MSTE and PSAD and all three subjects ganun, no? Pero yung MSTE talaga, no, I think wag niyo sayangin yung don't go deep into some topics, no. Let's say ito one topic na hindi ko masyadong nag-dwell on pero alam ko siya, which is directional derivatives, no. May ganun kasi na lumabas dati sa board exam. And alam ko siya, yes, pero hindi ko siya talagang nag-go in deep, no. Bakit? Kasi number one, medyo mahirap siya intindihin. And number two, parang medyo niche na siya, no. Medyo niche na yung topic na yun. So, ganun talaga. Again, it's better na marami kang alam generally as compared na may alam ka sa isang topic tapos sobrang deep nung alam mo yun pero biglang mamaya hindi naman yun lalabas sa board exam. So ayun, no. Wag kayo mag-overthink or mag-overstay in one topic, no. Remember sa board exam, ang PSAD tsaka MSTE 4 minutes lang per question yan, no. 4 minutes lang nakalaan per question. Dahil 75 items siya, 5 hours. So, medyo maikli talaga oras nyo. Pero manageable siya. Manageable. So, ayan. So, ayan, no? Those are 5 common mistakes during the study period of the civil engineering licensure exam. I hope this video helps, no? And I'll make more of these videos habang fresh pa sa akin yung board exam, habang fresh pa yung experience, no? So ayan, make sure to like, comment, subscribe. Thank you for watching. This is Engineer Kevin, no? Bye!